Lumalala na po ang usapin sa pagitan ni COMELEC Chairman George Garcia at Congressman Rodante Marcoleta. Tungkol ito sa akusasyon ni Marcoleta na di umano may mga bank account ang chairman ng COMELEC sa abroad. Nako, mayroon pong non-government organization nag-press conference, marap sa media at kanilang tinuligsa ito at magpapail pa sila ng kaso. Gahain ng kaliwat kanang reklamo laban kay Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang dyan ang ethics complaint at disbarment case. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Maligismar pa. Ang sagwa po ng isang mambabatas mo ay marites. Isinusulong ng civic group na Bayanihan ang paghahain ng ethics complaint sa Kamara laban kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kaugnay yan ng revelasyon ni Marcoleta na nakatanggap umano ng malaking halaga mula sa South Korea si COMELEC Chairman George Garcia na pinadala raw sa sinasabing offshore accounts niya. Pinabulaanan na ito ni Garcia at nagpakita rin siya ng ebidensyang peke ang mga bank accounts sa sinasabing pagmamay-ari niya. Kaya ang grupong Bayanihan naistultukan ng pagpapakalat daw ng fake news. Ang usapin dito ay halalan. Ang mayaman at mahirap po pantay ng tuwing eleksyon. Kung ito po ay magbibigyan ng maling projection, baka mag-create po ito ng kaguluhan at kalituhan. May kinakausap na raw ang grupo ng dalawang kongresista para manguna sa paghahain ng ethics complaint. Sinabi na noon ni Marcoleta na hindi niya sinisiraan ng COMELEC. Aminado ang COMELEC na Grabe, ano? mabawasan yung focus o atensyon nila Maraming balitang kasabay yan. ng pagharap sa mga batikos na ibinabato sa ahensya. Pero paniniguro nito, Meron on track ng issue. at nasa schedule pa rin daw sila pagdating sa paghahanda sa halalan, lalo na inalalapit na Tingnan filing natin ng kung Certificate of sasabihin, Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Si Garcia naman, naghihintay muna ng resulta ng investigasyon ng NBI at Anti-Money Laundering Council bago bumanat sa mga nasa likod ng akusasyon. Pinabulaanan din niyang pakawala nila ang grupong Bayanihan. Bakit mo po ako magpapakfile ng iba? Kung tutuusin, ako dapat ang mag-file. Sa akin galing ang mga dokumento. Ako nakadiskubre. So, sino pa po makakapagtistigo doon kundi ako? So, ibig ko po sabihin, hindi ko po ano yung ginagawa ng mga grupong ganyan. Siguro po dahil sa ating panawagan na sana nga po patingnan itong mga bagay na ganito. Bukod sa ethics complaint, nais din daw ng grupong Bayanihan na ipadispar si Marcoleta. Nagbabalita mula sa frontline, Kaya no. Mon Gualvez. Kaya no, thank you sa News 5. News 5 po ang pinanggalingan ng balitang yan. Dahil doon sa press conference at statement ni George Garcia. Naku. Alam niyo, wala naman ako kakampihan dito, pero pareho ko silang kilala at kaibigan. Kakilala ko si Marcoleta, kakilala ko si Chairman Garcia kahit nung yan election lawyer pa lang. Bago yan naging commissioner o chairman ng COMELEC, matagal ko na nai-interview yan. Si Garcia at saka si Marcoleta. Pero dito, medyo mabigat po itong labanan. Kasi ganito yan, para lang maintindihan nyo. Ilang ulit na sa media, interview, at iba pang mga statement ni Congressman Marcoleta na di umano may mga bank account sa abroad. Ay mabigat po yun. Para bang korupsyon doon sa bagong kapartner ng COMELEC tungkol sa pagtanggal sa Smartmatic na ngayon merong bagong company galing South Korea na kasali ngayon sa paghahanda ng COMELEC sa midterm election sa Mayo at barangay election kung matutuloy. Pati yung BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao election sa 2025. Kaya nga tinatawag na super election. Tatlo kasing election yan kung matutuloy. Although yung dalawa sigurado na. Yung midterm at saka BARM election. Yung barangay, tila pinag-uusapan pa. Pero ang akusasyon ganun. Pag sinabi mong merong account sa abroad para ba may something, may korupsyon, kapalit ng pagpasok ng bagong kapartner sa computerized election. Mabigat nga akusasyon yun. Si Garcia po, abogado, naghanap siya ng mga dokumento magpapatunay na fake. Hindi siya yun. Wala siyang bank account sa abroad na katulad ng sinasabi ni Marcoleta. Sabi naman ni Marcoleta, nagpa-deposito siya doon sa mga bank account pero tinanggap ng bangko. Ay madali naman talaga pong gawin yun.
kung ginamit yung pangalan. Halimbawa, yung pangalan ko ginamit ng ibang tao, tapos nagdeposito sa bangko at ginamit yung pangalan ko, tatanggapin talaga yun. Ang tanong, bakit nagkaroon ng ganong account, kung meron man, na nasa pangalan ni Garcia na wala naman siyang alam. So, yan ho yung legal issue dyan. Mabigat po yung akusasyon. At dahil dyan, eto na, meron ng bayanihan, non-government organization na magpapail sa Ethics Committee, pinasasailalim na sa investigasyon yung di umano'y paninira. Kasi alam niyo, COMELEC napakahalaga, independent body yan. Ang trabaho ng COMELEC magpatakbo ng eleksyon. Ay meron tayong super election sa 2025. Ang piling nitong bayanihan group, non-government organization, sinisira ang kredibilidad ng chairman at ng COMELEC. Kaya dapat panagutin, disiplinahin daw si Marcoleta. Ngayon, ang sinasabi pa, hindi lang sa Ethics Committee, disbarment pa ang gusto nila before Supreme Court. Naku, lumaki ang problema. Ang sabi naman ni Marcoleta, kung ma-justify at mapapatunayan ni Chairman Garcia na fake yung account at wala siyang kinalaman, titigil daw si Marcoleta. Sinabi niya sa interview ko sa television yun. Pag napatunayan ni Garcia na hindi kanya yung account, titigil daw si Marcoleta. Okay, sige, dapat siyang tumigil. Pero, paano yung damage? Paano yung pagkasira ng COMELEC? Pagkasira ng reputasyon ng COMELEC at ni Garcia? Ganun lang ba yun? Kasi, ako, inaamin ko yun na sinabi ni Marcoleta kasi na-interview ko siya sa television, sa Channel 4. Sabi niya, Mike, sinubukan ko yung account, pumasok eh. Pero kung mapatunayang fake at hindi yan kanya, titigil ako. Ganun lang. Paano yung reputasyon? Tulad ng sinabi ko, iyan ang mabigat. Naulit ko, pareho ko silang kilala, pareho ko silang na-interview sa television ng araw pa at sa radyo. Pero dito sa isyong ito, dokumento ang magpapatunay. Ngayon sabi ni Garcia, dokumentado, may dokumento ako, fake yung account na sinasabi ni Marcoleta. Sabi naman ni Marcoleta, meron akong dokumento. Sabi ng bayanihan, non-government organization, may pananagutan ka dahil sinisira mo ang COMELEC. Dapat kang disiplinahin ng Kongreso, kaya mayroong ipapile sa Ethics Committee. Ayan. Grabe yan, ha? Kayo, mamamayang Pilipino, saan kayo maniniwala rito? Sa sinasabi ni Marcoleta, sa sinasabi ni Garcia, at yung galaw ng sibilyan na wala doon kinalaman si Garcia dyan. Talagang matindi, ano ha? Abangan ninyo ang mga balitang yan. Marami pa. Dito, sa aking mga channel, paki-like lang po ninyo ang mga video rito.